Hi guys, welcome to my vlog. So ayan, guys, pasensya na nga po pala doon sa mga nagme-message sa akin kasi hindi ako nakapag-reply agad. So actually guys, ang dami nagme-message sa akin sa Facebook na hindi ko nare-replyan sa ngayon. Kasi nga, medyo busy kami the past few days. So kaya madalang din ako mag-upload ng videos, especially sa YouTube. Pero sa Facebook active ako. So, ayan guys. Alam nyo ba guys, share ko lang sa inyo na this coming week is aalis na kami ng Poland. So, nakakalungkot. Siyempre, mamimiss ko rin yung Poland kasi maganda rin naman talaga sa Poland. Yun nga lang din talaga, kailangan nating umalis kasi may bagong opportunity sa amin mag-ina, which is lilipat kami doon sa lugar ni Jusawa, sa ibang part ng Europe. So, kaya subaybayan nyo pa rin ako sa mga vlogs ko. So, actually guys, hindi naman namin ine-expect na mapapabilis yung approval ng residence certificate namin doon. So, ang akala namin is tatakbo pa siya ng 6 to 8 months. Medyo na-surprise din kami kasi nga nung dumating agad yung resulta nung nakaraan lang, siguro 2 weeks ago. So, hindi rin namin inakala na ganun kabilis talaga, I swear. So, yung mga preparation namin is hindi pa talaga ganun ka-ready, especially dun sa bahay namin, which is yung bahay namin is hindi pa talaga na-turn over. Pero, meron na kaming nakuhang bahay doon, which is magbabayad muna kami monthly. Pero, ang prepared kasi talaga namin, which is yung investment namin, syempre, prepared na rin kasi namin yung mag-invest para dun sa anak namin. Hinihintay pa rin namin yun. Bali, dalawa yung option namin. Yung naka-apply rin kami sa government house doon, which is, yun is maghihintay pa kami ng 6 months. So, kung makukuha namin yung government house, tapos yung bahay na iti-turn over sa amin, so ang gagawin namin is pareho namin siyang kukunin. Tapos, yung bahay na kinuha namin na sa investment is paparentahan namin. Ganun ang gagawin namin para may source income pa rin kami. Pero guys, hindi ako magtatrabaho doon. Kasi nga syempre, maliit pa si baby. So, ang kagandahan lang kasi noon is magkakasama kami, si Jusawa, ako, tsaka yung anak ko. Kasi nga, nakakaawa rin kasi si Jusawa na parit-parito, 12 hours ang biyahe, ang layo. So, mas pinag-usapan namin na itry muna namin doon sa bansa na yon, which is sa Netherlands yun. So, abangan nyo kami guys sa mga vlog natin doon para maipakita ko pa rin sa inyo kung ano yung buhay doon sa Netherlands. Kasi nga, dati diba naikwento ko rin naman sa dati kong vlog na pumupunta na rin ako doon pero hindi ganun katagal kasi bakasyon lang talaga. Pero ngayon, medyo magtatagal kami ni baby. Siguro, dadalaw-dalaw na lang kami dito sa Poland, which is nandito nga kasi yung mga in-laws ko, occasionally ganun. Kaya, abangan nyo pa rin yung mga videos ko. Tapos, ipapakita ko sa inyo yung pamumuhay doon bilang OFW, ganun. So, mag-research tayo doon para in case na gusto nyo pumunta sa bansa na yon is meron kayong idea. So, guys, actually guys, Netherlands is napakaganda. So, mas maganda siya sa Poland in terms of sa salary. Pero syempre, yung cost of living, mas malaki pa rin. Pero para sa amin, kasi nag-compute kami ni Jusawa, mas malaking advantage pa rin ang Netherlands sa amin kesa dito. So, kung magtatrabaho ako, mas prepared ko pa rin ang Netherlands kasi nga, yung sa sahod, mas malaki. At saka, mas magandang opportunity din is, pwede akong ma-direct hire doon. Unlike dito na magtatrabaho ka bilang under agency, mahirap yon. So, pwede ka naman mag-direct dito, pero syempre, limited hours lang kasi ang direct, syempre, usually nasa 8 hours lang yan kung susunod ka talaga sa government rules dito sa Poland. So, sabi ko nga kay Jusawa, kung doon tayo pareho magtatrabaho, kasi ang computation talaga namin is times 4, yung sasahurin namin, unlike dito.
times 4 ng sahod dito sa Poland. So, napakalaking bagay. So, mas mabilis yung magiging income namin, yung pagpupundar namin para sa anak namin. So, actually guys, meron naman kami nakaplanong bahay dito. So, kaya talagang uuwi pa rin kami ng Poland para magbakasyon. Tsaka, syempre, para na rin sa future ng anak namin na meron kami dito, meron kami sa Netherlands, para maraming option yung anak namin. Tapos, soon naman yung sa Pilipinas, ayusin ko yung sa property ko para din sa anak ko. Para nakasigurado na yung future ng anak namin. Mas inaano na kasi namin yun, mas pinapriority na kasi namin yun. Actually guys, marami kaming plano. Kaya nga lang, hindi pa ako ganun makagalaw kasi hindi ko pwedeng iasa sa iba yung pag-aalaga ng anak ko. Especially yung hanggang 3 years old niya pa. Gusto ko ako muna yung mag-aalaga sa kanya, which is napag-usapan na rin naman namin ni Josawa. Actually, tumatawad pa siya ng 1 year. Gusto niya 4 years na hanggang sa akin pa yung anak ko na hindi pa namin ilalagay sa school yung anak namin, sa kindergarten dito or sa Netherlands. Kasi syempre may adjustment din na mangyayari. Although English, Dutch doon sa Netherlands, tapos dito naman is Polish. Yun nga lang talaga, hindi siya matututo ng Polish doon sa Netherlands, Dutch at saka English talaga. So, mga bagay na yun, medyo adjustment din yun sa anak namin. Siyempre, kahit paano, kailangan matuto rin siya mag-Polish. Kasi siyempre, Polish yung family ni Josawa. Kaya, yun din yung iniisip namin. Pero, ang sabi ko nga sa kanya, kung saan tayo mag-i-stable, doon tayo para meron tayong backup plan. Mahirap naman kasi yung nakapokus ka lang sa isang lugar. So, malaking biyaya pa rin na may ganito tayong oportunidad. Actually guys, hindi open si Josawa noon yan sa ganyang plano. Which is nung nagkaanak na lang kami, doon lang siya nagkaisip na why not nga mag-invest kami sa Netherlands para sa anak namin. Para meron siyang option na tumira dito at saka sa Netherlands. Sa nakikita kasi namin dito sa Poland, karamihan kasi dito ng mga Polish is hindi talaga sila nag-i-stay dito, hindi nagtatrabaho dito. Lumalabas talaga sila ng bansang Poland. Pumunta sila ng part ng Europe na euro ang sahod. Dito sa gawin namin, ganun ang nagiging sistema. Kaya mas sinigurado na namin na ganun yung maging sitwasyon ni Ryle paglaki niya. So, medyo masyado pang maaga para dun sa mga plano yun na yun. Pero, para sa akin, mas okay na agapan namin habang malakas pa kami, yung kaya pa namin kumita ng pera para sa anak namin. Hindi ko masyado matulungan si Josawa. Siyempre, ako ang nagbabantay sa anak namin. Ang sabi naman niya kasi, pwede naman namin ipaalaga kay mamu or sa in-laws ko, which is ayoko naman. Kasi syempre may edad na tsaka nakakahiya din naman. Pero sabi ni mamu, okay lang sa kanya. Pero sa akin, medyo alanganin ako kasi syempre, mabilis nang tumakbo si Ryle, hindi niya na kayang habulin. So, ano siya sa aksidente, prone siya sa aksidente si Ryle. Kasi kada takbo niya, hindi talaga siya humihinto. Tapos, syempre, nasa stage siya na kung ano yung madampot niya, talagang hinahaltak niya. So, sa tingin ko talaga hindi siya kaya ni mamu. Kaya, ang ginawa namin decision is, yun nga, ako muna yung talaga mag-aalaga. Which is, hindi ko pa rin naman talaga kayang ipaalaga si Ryle kahit kanino. Kasi parang ang hirap-hirap sa akin kasi nga, baby pa siya para sa akin. So, kaya guys, abangan nyo yung paglipat namin next week sa Netherlands. Sa mga sumusuporta sa akin, salamat sa inyo. Siyempre, magbabalita pa rin ako sa inyo tungkol sa Poland, which is, marami pa rin naman tayong source dito. Kaya, huwag kayong mag-alala at masasagot pa rin natin kung ano yung mga katanungan nyo. Kaya yung mga bagong aplikante at mga aplikante dito sa Poland, magtanong lang kayo at sasagutin ko kayo. Tsaka, sana i-follow nyo pa rin ako sa Facebook, Rodas Geronimo Sagana. Yan, i-follow nyo ako. So, ilalagay ko na lang dito kung ano yung Facebook ko. Sa TikTok kasi kung ano-ano lang ilalagay ko doon. Pero yung iba nakapollow na rin sa akin doon. So, ayan guys. Thank you and God bless us all po.
Bye, mag-iingat po ang lahat at good luck.